Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya? A. 30 araw. B. 15 araw. C. 10 araw. Ang tamang sagot letter B, 15 araw. Kailan ka maaring maghintay sa dilaw o yellow box sa sangang daan? A. Kapag ang traffic light ay pula. B. Kapag nakatigil ang daloy ng trapiko. C. Hindi kailanman. Ang sangang daan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Ang tamang sagot letter C. Hindi kailanman. Ang sangang daan ay dapat malinis sa lahat ng oras. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay pinagbabawal at may parusang A. 500 pesos at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. B. Pagkabilanggo ng hindi hihigit sa 6 na buwan. C. 100 pesos. Ang tamang sagot letter A. 500 pesos at 6 na buwan na hindi makakakuha ng lisensya. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver? A. Kung buhol-buhol na ang trapiko. B. Kung mahusay siyang magmaneho. C. Habang siya ay nagmamaneho. Ang tamang sagot letter C. Habang siya ay nagmamaneho. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highways, kailangang mag-signal A. 10 segundo bago gawin ito. B. 5 minuto bago gawin ito. C. 1 minuto bago gawin ito. Ang tamang sagot letter A. 10 segundo bago gawin ito. Kailangang magbigay ng sinyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na intersection sa layong A. 15 metro. B. 60 metro. C. 30 metro. Ang tamang sagot letter C. 30 metro. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin? A. Silawan din ang nakasalubong. B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. C. Titigan ang nakakasilaw na ilaw. Ang tamang sagot letter B. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada. Kung paparating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A. Magmarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. B. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada. C. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada. Ang tamang sagot letter A. Magmarahan, bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. Ang isang driver's license ay maaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sasakyan. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. C. Pampasaherong sasakyan lamang. Ang tamang sagot letter B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe? A. Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masisiraan. B. Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan. C. Tama lahat ang nasa itaas. Ang tamang sagot letter C. Tama lahat ang nasa itaas. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong. A. Papuntang bangketa. B. Papalayo sa bangketa. C. Kahit anong direksyon. Ang tamang sagot letter B. Papalayo sa bangketa. Ano ang dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Biglang lumiko at bumusina. B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro. C. Ipagwalang bahala ang hudyat. Ang tamang sagot letter B. Magbigay ng hudyat o sinyas na hindi kukulangin sa 30 metro. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat suminyas, tingnan ang rear view mirror at A. Tingnan kung may paparating na sasakyan. B. Bumusina. C. Sindihan ang headlight. Ang tamang sagot letter A. Tingnan kung may paparating na sasakyan. Matapos kang lumangpas o mag-overtake at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas,
kailangan A. Tingnan sa rearview mirror ang iyong nilampasan, B. Lumingon sa iyong nilampasan, C. Huminto. Ang tamang sagot letter A. Tingnan sa rearview mirror ang iyong nilagpasan. Bago umalis sa paradahan, dapat mong A. Suriin ang paligid bago magpatakbo, B. Bumusina, C. Magpatakbo agad. Ang tamang sagot letter A. Suriin ang paligid bago magpatakbo. Ang mahuhuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang A. 2,000 pesos, B. Pagkabilanggo ng 6 na buwan, C. 1 buwan pagsuspende ng lisensya. Ang tamang sagot letter A. 2,000 pesos. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng A. Mabilis at madalian, B. Hanggang gusto mo, C. Hindi kukulangin sa 1 minuto. Ang tamang sagot letter A. Mabilis, madalian. Ano ang magiging resulta kapag pinalitan ng hindi angkop na ilaw o bumbilya ang headlight? A. Higit na malinaw ang daan lalo na sa gabi, B. Nakakagambala ito sa mga motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko, C. Nakakagambala ito sa mga pasahero. Ang tamang sagot letter B. Nakakagambala ito sa mga motoristang nanggagaling sa kabilang direksyon at ito ay labag sa batas trapiko. Kapag sumunod sa isang kotse, itinuturing na isang ligtas na patakaran na mapanatili ng distansyang layo na hindi bababa sa A. 50 talampakan, B. Loob ng 2 segundong panuntunan, C. Espasyo para sa isang kotse. Ang tamang sagot letter C. Espasyo para sa isang kotse. Ano ang dapat na bilis ng sasakyan kung ito ay manggagaling sa isang continuity lane? A. Sundin ang bilis ng mga sasakyan sa loob ng expressway, B. Huminto sa gilid ng continuity lane at gumamit ng signal light, C. Bigla ang pagtapak ng selenyador ng mas mabilis na speed limit. Ang tamang sagot letter A. Sundin ang bilis ng mga sasakyan sa loob ng expressway. Alin sa mga sumusunod ang madalas na dahilan ng stress o tensyon? A. Personal na problema sa pamilya, mabagal na daloy ng trapiko, hindi maayos na kalsada, mga nagkakainis na bumubuntot ng motorista, biglang paghinto ng sasakyan sa harapan. B. Nakangiti at masunurin ng mga pasahero, mga taong tumatawid sa tawiran, mga disiplinadong kapwa motorista. C. Tamang pagpreno ng sasakyan sa harapan, paghinto ng iba pang sasakyan sa tamang lugar, paggamit ng senyas ng pagliko ng motorista bago lumipat ng lane. Ang tamang sagot letter A. Personal at problema sa pamilya, mabagal na daloy ng trapiko, hindi maayos na kalsada, mga nakakainis na bumubuntot ng motorista, bigla ang pagliko ng sasakyan sa harapan. Ano ang dapat ilagay ng isang driver sa dulo ng kargamento na sumobra sa 1 metro ang haba sa kanyang sasakyan? A. Matingkad na kulay itim na bandera o sako, B. Red flag measuring at least 30 cm by 30 cm, C. Wala. Ang tamang sagot letter B. Red flag measuring at least 30 cm by 30 cm. Sinong mga driver ang hindi kailangan pang gumamit ng seatbelt? A. Driver ng bus, B. Driver ng motorsiklo o tricycle, C. Driver ng SUV. Ang tamang sagot letter B. Driver ng motorsiklo o tricycle. Nagmamaneho ka sa isang kalsada at ang PWD na naka-wheelchair ay biglang tumawid sa kalsada. Paano mo maiiwasang tamaan ang PWD? A. Bilisan ang pagmamaneho, B. Lumipat sa ligtas na lane o lugar upang maiwasan ang PWD, C. Maghanda sa paghinto. Ang tamang sagot letter B. Lumipat sa ligtas na lane o lugar upang maiwasan ang PWD. Ang mga lugar na ito ay hindi maaring magparada ang mga sasakyan.
A. Intersection, tawiran. B. Parking area, tawiran. C. Intersection, parking lots. Ang tamang sagot letter A. Intersection, tawiran. Ano ang iyong gagawin kung ang kaibigang pasahero ay humiling na bumaba sa hindi tamang babaan? A. Buksan ang pinto at hayaang tumalon ang pasahero. B. Huwag buksan ang pinto hanggat makarating sa tamang babaan. C. Sigawan ang pasahero at buksan ang pinto. Ang tamang sagot letter B. Huwag buksan ang pinto hanggat makarating sa tamang babaan. Kapag nais mong magpalit o lumipat sa mas mataas na gear upang mas bumilis at ang isang sasakyan sa kasalungat na direksyon ay mabilis na tumatawid sa iyong linya, ano ang iyong gagawin? A. Maging alerto, humanda at magbigay daan sa pagtawid ng sasakyan. B. Igiit ang iyong karapatan sa daan. C. Agad na kumaliwa. Ang tamang sagot letter A. Maging alerto, humanda at magbigay daan sa pagtawid ng mga sasakyan. Maaari bang magkarga ng kargamento na lampas sa itinakdang timbang ng sasakyan? A. Oo. B. Hindi. C. Oo kung ang karga ay madaling mabasag o nabubulok. Ang tamang sagot letter B. Hindi. Maaari bang magmaneho sa mga transition lines sa kalsada? A. Oo. B. Hindi. C. Oo kung ang trapiko ay mabigat. Ang tamang sagot letter B. Hindi. Alin sa mga ito ang maaaring lumampas sa itinakdang bilis? A. Kung ang driver ay may pasaherong may sakit or sugatan. B. Driver na may dalang nabubulok na kargamento. C. Driver na naghahanap ng CR o pahingahan. Ang tamang sagot letter A. Kung ang driver ay may pasaherong may sakit or sugatan. Ano ang maaaring masamang mangyari kung tumingin ka sa mata ng isang galit na driver? A. Maaaring humingi ng paumanhin ang nasabing driver. B. Ang galit na driver ay maaaring magdahan-dahan. C. Ito ay maaaring mag-udyok sa galit na driver. Ang tamang sagot letter C. Ito ay maaaring mag-udyok sa galit na driver. Sinong mga driver ang dapat gumamit ng seatbelt? A. Sa mga may hawak ng lisensyang non-professional at professional. B. Para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. C. Para sa mga hindi professional na driver, particular sa mga magagaan na sasakyan. Ang tamang sagot letter A. Sa mga may hawak ng lisensyang non-professional at professional. Ano ang iyong nilabag kung ikaw ay nagmamaneho ng mabagal sa isang linya na para lamang sa pag-overtake? A. Pagharang o obstruction. B. Pagtakbo ng mabilis. C. Mabagal na pagtakbo. Ang tamang sagot letter A. Pagharang o obstruction. Ano ang pangunahing layunin ng hazard markers? A. Upang paalalahanan ang driver tungkol sa pagbabago ng direksyon ng patutunguhan. B. Paalalahanan ang driver para huminto. C. Para utusan ang driver na bumalik agad. Ang tamang sagot letter A. Upang paalalahanan ang driver tungkol sa pagbabago ng direksyon ng patutunguhan. Ano ang pinakamasamang mangyayari sa isang away kalsada? A. Kamatayan. B. Mas maraming kaibigan. C. Refreshment. Ang tamang sagot letter A. Kamatayan. May pananagutan ba ang isang driver na nagkaroon ng pagkakataon na maiwasan ang isang aksidente sa kalsada ngunit ito ay hindi niya ginawa? A. Oo. B. Hindi. C. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot letter A. Oo. Ikaw ay malapit ng lumiko pakaliwa at isang mabilis na sasakyan mula sa kabilang bahagi ng kalsada ay patungo sa iyong direksyong nais likuan. Ano ang gagawin mo? A. Hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan. B. Agad na kumanan. C. Magmaneho ng mabilis upang maiwasan ang mas mabilis na sasakyan.
Ang tamang sagot, letter A. Hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan. Saan dapat ilagay ang plaka ng isang sasakyan? A. Isa sa harap, isa sa likod ng sasakyan. B. Dalawa sa harap. C. Isa sa harap na windshield at isa sa likurang salamin. Ang tamang sagot, letter A. Isa sa harap at isa sa likod ng sasakyan. Ano ang pangunahing responsibilidad ng isang driver sa isang aksidente? A. Tulungan ang naaksidente. B. Tumakbo at magtago. C. Tanungin ang mga biktima ng pagkakakilanlan. Ang tamang sagot, letter A. Tulungan ang naaksidente. Ang ibig sabihin ng hindi gumagalaw na pulang X ay A. Dapat kang umalis sa linyang ito. B. Maaari kang magmaneho sa daang ito. C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka maaaring magmaneho sa daang ito. Kailan mo maaaring gamitin ang hazard warning na ilaw habang nagmamaneho? A. Sa highway upang mabigyan ng babala na may panganib sa unahan. B. Sa matataong lugar sa halip na bumusina sa loob ng 11:30 ng gabi hanggang 7 ng umaga. C. Sa panlalawigang ruta pagkatapos ng babala ng mga hayop. Ang tamang sagot, letter A. Sa highway upang mabigyan ng babala na may panganib sa unahan. Nakita mo ang yellow box sa intersection, hindi ka makakapasok dito maliban kung A. Tiyak na makakapasok ng mahigit sa kalahati nito. B. Tiyak na makakalabas ka sa kabila nito. C. Tiyak na mapapasok mo ito ng lubos. Ang tamang sagot, letter B. Tiyak na makakapasok ka sa kabila nito. Pumasok ka sa lugar ng mga ginagawang kalsada kung saan pansamantalang may limitasyon sa bilis ng sasakyan. Ikaw ay dapat A. Sundin ang limitasyon lamang tuwing rush hour. B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. C. Hindi lalampas sa limitasyon ng bilis. Ang tamang sagot, letter B. Sundin ang limitasyon ng bilis tulad ng nasa batas. Ang paglusot o overtaking sa pataas na kalsada patungo sa tulay ay pinagbabawal maliban kung A. Malinaw na nakikita ng gumamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 75 metro. B. Malinaw na nakikita ng gumamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 100 metro. C. Malinaw na nakikita ng gumamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Ang tamang sagot, letter C. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang layong hindi bababa sa 150 metro. Kapag nakarating ka sa intersection na walang traffic enforcer at walang traffic signal, dapat kang magbigay daan sa A. Trapiko, mga sasakyan na nagmumula sa iyong kaliwa. B. Trapiko, mga sasakyan katapat sa kasalungat ng iyong direksyon. C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot, letter C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Naghahanap ka ng mapaparadahan ng iyong sasakyan. Puno na ang mga lugar maliban sa puwang na may markang taong may kapansanan. Alin sa mga ito ang tama? A. Pwede mong gamitin ang mga espasyong ito kapag puno na ang ibang lugar. B. Pwedeng gamitin ang espasyong ito may kapansanan ka man o wala. C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroong kang kasama na PWD. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka dapat pumarada doon maliban kung ikaw ay PWD o mayroon kang kasama na PWD. Sino ang responsable upang hindi mag-overload ang sasakyan? A. Ang may-ari ng sasakyan. B. Ang driver o pasahero ng sasakyan. C. Ang taong nagpapasakay sa sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Ang driver o pasahero ng sasakyan. Kapag nagmamaneho ng sasakyan na may anti-lock braking system or ABS sa pinakamabilis na takbo at kailangan mong biglaang huminto,
Ano ang dapat mong gawin? A. Tapakan ang pedal ng preno ng tuloy-tuloy. B. Bumbahin ang preno. C. Pumreno ng banayad. Ang tamang sagot, letter C. Pumreno ng banayad. Kung walang linya na minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Sa gitna ng kalsada. C. Kahit saang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Maaari lamang gumamit ng mobile phone kapag A. May sasaguting tawag. B. Nagmamaneho ng otomatikong sasakyan. C. Nakaparada. Ang tamang sagot, letter C. Nakaparada. Sa aling lugar hindi pwedeng mag-overtake? A. Sa two-way na intersection. B. Sa tulay. C. Sa expressway. Ang tamang sagot, letter A. Sa two-way na intersection. Ano ang dapat mong gawin kung nagmamaneho ka ng gabi sa mga kalsada sa bundok? A. Bumusina kapag papalapit sa kurbada. B. Mag-ilaw at bilisan ang takbo. C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Alin sa mga sumusunod na palatandaan ang nagsasaad ng regulasyon kapag binabaliwala ay maging isang openso? A. Regulatory signs. B. Informative signs. C. Warning signs. Ang tamang sagot, letter A. Regulatory signs. Ang DL ay para sa driver's license, samantalang ang VIN or BIN ay para sa A. Vehicle Identification Number. B. Vehicle Information Number. C. Very important non-professional driver. Ang tamang sagot, letter A. Vehicle Identification Number. Magkano ang parusa sa unang openso ng pagpapasakay sa harapang upuan sa bata na 6 na taong gulang pababa? A. 1,500 pesos. B. 1,000 pesos. C. 2,000 pesos. Ang tamang sagot, letter B. 1,000 pesos. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? A. Iwan mo ang sasakyan at tumawag ka ng mekaniko. B. Patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD or early warning device 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Kung ikaw ay pumaparada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Nakakasagabal sa malayang daloy ng trapiko. B. Magbabayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot, letter A. Nakakasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Ano ang pinakamabuting alituntuning pangkaligtasan habang ikaw ay nagmamaneho? A. Bumusina upang igiit ang iyong karapatan sa daan. B. Laging igiit ang karapatan sa daan. C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang tamang sagot, letter C. Huwag ipilit ang karapatan sa daan. Ang mga karatula sa limitasyon ng bilis sa mga daan ay dapat ituro na A. Ang inirekomenda na bilis sa kahit anong kondisyon ng daan at panahon. B. Ang inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. C. Ang inirekomenda na bilis sa pinaka hindi maayos na kondisyon ng daan at panahon. Ang tamang sagot, letter B. Ang hindi inirekomenda na bilis sa pinakamaayos na kondisyon ng daan at panahon. Sa karaniwang kondisyon, ano ang pinakamababang ligtas na distansya sa pagsunod?
A. Hindi bababa sa 4 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. B. Hindi bababa sa 6 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. C. Hindi bababa sa 2 segundo na inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Ang tamang sagot, letter C, hindi bababa sa 2 segundo na inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Papalapit ka sa intersection na may maraming sasakyan, maraming lane na may mga marka. Sa huling sandali na pagtanto mo na nasa maling lane ka, dapat kang A. Ipilit ang iyong daan, B. Manatili sa lane na iyon, C. Huminto sa walang dumadaang mga sasakyan. Ang tamang sagot, letter B, manatili sa lane na iyon. Upang mabawasan ang pinsala sa iyong sasakyan sa kapaligiran, ano ang dapat mong gawin? A. Pumreno sa maayos na oras, B. Gumamit ng makitid na mga kalye, C. Gumamit ng mga busy na rota. Ang tamang sagot, letter A, pumreno sa maayos na oras. Ito ay mahalagang kagamitang pangkaligtasan ng isang sasakyan kung iiwanan ito. A. Parking brake, B. Headlight switch, C. Busina. Ang tamang sagot, letter A, parking brake. Ano ang gagawin mo kung ang sumusunod na sasakyan sa iyo ay masyadong nakatutok? A. Bilisan ang takbo at makipagkarirahan, B. Unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna, C. Biglaang magpreno. Ang tamang sagot, letter B, unti-unti mong bagalan ang takbo at sinyasan siyang mauna. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo, B. Hindi totoo, C. Walang sagot. Ang tamang sagot, letter B, hindi totoo. Ang biglaang pagpreno na nagreresulta sa banggaan ng mga sasakyan ay posibleng epekto ng A. Hindi pagsusuot ng seatbelt, B. Sobrang laki, inflated na mga gulong, C. Pagtutok o tailgating. Ang tamang sagot, letter C, pagtutok o tailgating. Ano ang dapat gawin ng isang driver pagkatapos niya mag-overtake sa isang sasakyan? A. Tumingin sa mga mata ng driver, B. Bumalik sa original na lane ng maingat, C. Manatiling magmaneho sa nasabing lane. Ang tamang sagot, letter B, bumalik sa original na lane ng maingat. Ano ang layunin ng rumble strips sa kalsada? A. Huminto agad at magbigay ng go signal pagkarating sa intersection, B. Para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection, C. Para mas agresibo. Ang tamang sagot, letter B, para malaman ang speed parating sa obstruction o intersection. Ano ang maaaring ipataw na paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? A. Pag walang bahala sa sinyas trapiko, B. Pagmamaneho ng lasing, C. Initial na traffic violation. Ang tamang sagot, letter C, initial na traffic violation. Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicle Users Charge o MVUC? A. Dagdag pondo para sa mga nagbabantay ng weighing scale, B. Para punduhan ang sahod ng mga traffic enforcers, C. Para punduhan at maiwasan na pagkasira ng mga kalsada. Ang tamang sagot, letter C, para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Paano mo linisin ang iyong accelerator, preno at cable ng clutch? A. Palaging hugasan ang cable ng sabon at tubig, B. Palaging ibabad ang cable sa langis pang makina, C. Palaging ibabad ang cable sa gasolina.
Ang tamang sagot letter B, palaging ibabad ang cable sa langis pang makina. Alin sa mga sumusunod na accessory ang ipinag-uutos na maipanatili sa magandang kondisyon? A. Seatbelt. B. Headlight. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot letter C, lahat ng nabanggit. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Sa paanan ng tulay. B. Sa sangang daan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot letter C, lahat ng nabanggit. Tama ba na itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho ka ng paakyat na daan sa bilis na 60 km kada oras? A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Ang tamang sagot letter A, mali. Alin ang maaaring makapagpawala sa iyong konsentrasyon habang nagmamaneho? A. Gamit ang panlinis ng iyong windshield. B. Pagtingin sa mga mapa, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile. C. Pagtingin sa iyong side mirror. Ang tamang sagot letter B, pagtingin sa mga mapa, makinig sa malakas na kanta, paggamit ng mobile. Alin sa mga sumusunod na pagkakataon ang maaari mong gawin kapag tumatawid sa isang solid na dilaw na linya? A. Pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. B. Pagdaan sa highway. C. Pag-U-turn sa highway. Ang tamang sagot letter A, pagliko sa driveway kung ligtas itong gawin. Saan maaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? A. Nakatuon pa kaliwa. B. Nakatuon pa kanan. C. Nakatuon pa ibaba. Ang tamang sagot letter B, nakatuon pa kanan. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho. B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. C. Mga driver na nagpapatuloy sa pagbiyahe kahit flat na ang gulong para maiwasang ma-impound. Ang tamang sagot letter B, mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. Sa normal na traffic violation, sino ang maaaring kumumpiska ng lisensya? A. Ang mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. B. Kahit sino basta paglabag ay nakapaloob sa Republic Act 4136. C. Kahit sino basta ang enforcer ay permanenteng empleyado ng gobyerno. Ang tamang sagot letter A, mga ahente o enforcer lamang na itinalaga ng LTO. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang totoo? A. Ang isang may hawak ng driver's license o DL na may otoridad na magmaneho ng manual transmission ay hindi pinapayagan na magmaneho ng masasakyan na automatic transmission. B. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa automatic na sasakyan ay pwedeng magmaneho ng sasakyang manual. C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaring magmaneho ng may automatic na transmission. Ang tamang sagot letter C. Ang driver na may hawak ng lisensya para sa manual transmission ay maaaring magmaneho ng may automatic na transmission. Kung huminto ka sa intersection, anong kulay ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. B. Pula, upang walang madisturbo. C. Dilaw, upang ang pag-text ay humaba. Ang tamang sagot letter A, wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na may kaalaman sa pagsasaayos pinansyal. B. Mga driver na nagbabayad ng buwis sa katapusan ng buwan. C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety.
Ang tamang sagot letter C, mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Sa intersection, ano ang iyong gagawin kung may sumusunod sa iyong sasakyang pang-emergency? A. Huminto. B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. C. Kumaway sa sasakyang pang-emergency at sabihang maghintay. Ang tamang sagot letter B. Tumawid sa intersection muna bago magbigay daan. Ano ang kahulugan ng warning sign na ito? A. Paparating sa bawal mag-overtake na daan. B. Isang direksyon lamang. C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Ang tamang sagot letter C. Salubungan ang daloy ng trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Katapusan ng kalsada. B. Krus na daan. C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ang tamang sagot letter C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay pula na pabilog, oktagonal o baliktad na tatsulok? A. Nagtatakda o nagbabawal. B. Nagbibigay babala. C. Nag-uutos ng direksyon. Ang tamang sagot letter A. Nagtatakda o nagbabawal. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapikong kulay pula na tatsulok ang hugis? A. Nagtatakda. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay impormasyon. Ang tamang sagot letter B. Nagbibigay babala. Ano ang maaaring maging traffic violation ng isang driver na nag-overtake sa isang intersection na may isang lane lamang papunta sa iisang direksyon? A. Pag-overtake sa isang intersection. B. Obstruction. C. Pagbaliwala sa sinyas trapiko. Ang tamang sagot letter A. Pag-overtake sa isang intersection. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. B. Agad na tapakan ang brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. C. Patayin ang makina. Ang tamang sagot letter A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manubela. Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, iskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B. Ang sasakyan ang may karapatan sa kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ang may karapatan sa daan lalo na mula ka sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot letter A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Ikaw ay nagmamaniho sa municipal road na may bilis na 80 km/h nang biglang may isang bata na tumawid sa kalsada. Ano ang dapat mong gawin? A. Maghanda sa pagbagal. B. Tapakan ang brake. C. Magpatuloy sa pagmaniho upang maiwasan ang sakuna sa kalsada. Ang tamang sagot letter B. Tapakan ang brake. Maaari bang payagan ng driver na sumakay ang pasahero sa bubong o takip na sasakyan? A. Oo, kung walang reklamo at pumayag ang mga pasahero. B. Oo. C. Hindi. Ang tamang sagot letter C. Hindi. Ano ang kailangan mong suriin upang magkaroon ng maayos na pagtingin sa paligid habang ikaw ay nagmamaneho? A. Tamang pag-aayos ng upuan ng driver at salamin sa gilid at likuran. B. Bukas na mga bintana. C. Lahat ng ilaw ay malinis. Ang tamang sagot letter A. Tamang pag-aayos ng upuan ng driver at salamin sa gilid at likuran. Ano ang mga code ng driver's license o restriction para sa lisensya sa pagmamaneho ng hindi profesional ng maliit na sasakyan? A. 1, 3. A. A1. D. B. 1, 2, 4, 6. A. A1. B. B1. B2.
BE. C. 1, 5, A, A1, CE. Ang tamang sagot letter B, 1, 2, 4, 6, A, A1, B, B1, B2, BA. Kung nagmamaneho sa daan o lane na malapit sa dulo nito, ano ang una mong dapat gawin upang makapasok ng hindi nakakaabala sa daloy ng ibang trapiko? A. Lumipat bigla ng daan o lane sa kaliwa. B. Iangkop ang bilis ng daloy ng trapiko. C. Pumili ng isang angkop na agwat sa kaliwang daanan o lane. Ang tamang sagot letter B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. Paano mo dapat iposisyon ang iyong paa habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. B. Bahagyang nakapatong sa apakaan ng paa. C. Marahang nakaapak sa preno at kambyo. Ang tamang sagot letter A. Nakapirmi at komportable sa apakan ng paa. Ano ang kahulugan ng simbolo na pantrapiko na kulay asul at puti na parehaba o parisukat ang hugis? A. Nag-uutos ng direksyon. B. Nagbibigay babala. C. Nagbibigay informasyon. Ang tamang sagot letter C. Nagbibigay informasyon. Ano ang kahulugan ng kulay dilaw na bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot letter B. Bawal pumarada dito. Ano ang kahulugan ng kulay pulang bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot letter B. Bawal magsakay o magbaba dito.